Magandang umaga mga kapatid. Kumusta po kayo? Salamat Pastor Doble sa pagtakal mo ng imbitasyon. Just imagine, 18, 20 years, nariyan lamang po ako sa Kalapit. This is my first time to be here dito po sa Italian. Pero yun po ay kalooban ng Panginoon. Amen? Yes. Ang sabi po sa Mateo 18:20, kapag ang dalawa o tatlo ay nagtitipon sa kanyang pangalan, ay turuan ako sa gitna nila. Yun po ang ating pinagsasaluhan ngayong umaga, mga kapatid. Yun po ang pinaka-gist of our fellowship sa umaga ito. Bago ako magsimula, nais ko muna magkaroon ng short survey, mga kapatid. Tataas lang po yung kanang kamay ninyo para alam ko po yung ating mga audience. Kanina ina-obserbahan ko yung mga kapatid ay parang nahahati sa dalawang henerasyon. Okay? Pwede pong pakitaas ang kamay nung ipinanganak ng 1990 pataas. 1990 pataas, mga kapatid. Nasa yung 1990 na, ayan, nasa taas yung mga kabataan, 1990 pataas, 1990 pababa, yung ipinanganak. Tulad ko, 1967. Si Pastor Doble siguro, 1947. Joke lang po. Okay? So nakikita ko na dalawang uri ng mga nilalang ang naririto. Ano po? Yung mga tinatawag nilang mga millennials. Alam niyo ito, sa halaman na ng edad, dalawa lang ang gender. Male at saka female. Ang generation natin ito, marami ng gender, di ba? LGBTQRST. Kaya medyo nakakalito. Tapos meron din kung tinatawag nung panahon namin, stone age. Doon kami nagkagaling. Nakakapunta kami sa ilog. Nakakakit ng puno. Pero yung generation na ito, pagkapanganak, katabi na yung cellphone. Ganun po ang sitwasyon natin ngayon. Kaya ngayon alam ko na ang ating age status. Meron pong isang bagong pastor, kalilipat pa lang ng kanyang church. Aba, nag-survey din siya. Susurveyin ko nga itong aking bagong congregation. Ang sabi niya, pwede kong malaman kung sino yung mga lalaki na may final say sa kanilang family. Maganda yung survey niya, no? Parang sa atin bang wika, sino ba yung mga lalaki dito na hindi Andres Visaya? Sabi, parang ganun eh. Yung mga lalaki na may final say, pwedeng maupo dun sa kaliwa. Sabi, at yung mga walang final say, manatili sa kanan. Walang lumipat dun sa kaliwa. Pero merong isa na lumipat dun sa kaliwa. Sabi ng pastor, akala ko masisiro na ako, brother eh. Sabi niya, pwede bang malaman kung bakit ikaw may final say sa family mo? Ang sabi ng lalaki, tumayo. Kasi po, tinulak ako ng misis ko eh. Kami yung pagtawa ko. So sa umagang ito mga kapatid, I would like to address na ito pong generation na ito, meron tatlo pong C. Na ma-address yung congregation. Ito po, Pastor Doble, yung level up ng preaching o homiletics sa panahon ito. Kasi sa UP, nagre-reklamo yung mga estudyante. Bakit daw yung pastor ng Adventist, kapag nagsisermon, galit, sumisigaw. Ganun po, kami. Siyempre, we've been trained. Talagang bombastic. Yun ang training namin eh. Number one, kapag mag-address ng congregation sa generation na ito, ay kailangan daw po yung connection. Meron pong connection. Pangalawa, meron tinatawag na communication. Yun naman ay biblical. Ang sabi sa Isaiah 1:18, come, let's talk. Sabi ng Panginoon, di ba? Come now and let us reason together. Yun ang sabi ng Panginoon. Pangatlo, kailangan makita sa ating pag-aaral mga kapatid, yung tinatawag na conviction.
Hindi pwedeng in-entertain ko lang kayo, pinasaya ko lang kayo, nag-communicate lang ako sa inyo, nag-connect lang ako sa inyo. Hindi po yun. Ang ultimatum ay we need conviction from the Word of God. Ano po? Napakahalaga na kapag tayo ay sumisimba, we are celebrating the salvation of the Lord every week. Ano po? Every week. Naimbitahan ako, Pastor Doble, doon sa Emos, dati ko distrito. Inintroduce ako ng elder. Ang sabi niya, ang ating pong tagapagsalita sa umagang ito ay ang dati nating district pastor. Matagal nating district pastor na nawala. Sabi, bigla na lang na-rapture. Hindi nalaman kung nasaan. Ano po? Kasi binata pa ako nun eh. Kaya hindi ako malimutan ng elder. Nagbabayanahan kami sa church, Sir Francis. Dati mga kapatid, masisipag sa bayanihan. Paglipas ng panahon, ako yung district pastor, nagbubuhos kami ng poste na ganito. Yung elder naroon sa taas, akong pastor, akong tagahalo ng semento. Kaya hindi niya ako malimutan. Sabi niya, ang dati natin district pastor record, napakasipag. Kasi nakamotorsiklo ako. Iniikot ko yung buong distrito. Ang sabi niya, ang ating speaker sa umaga ito ay ang matagal nating pastor na nawala. Kaya nung ako'y tumayo, mga kapatid, ang sabi ko, mga kapatid, sa umaga ko ito ay natagpuan na ang nawawalang pastor. Sana mga kapatid, kung kayo man ay physically present, I pray this morning that the great shepherd of our souls ay matagpuan tayo sa umaga nito. Tayo pa manalangin. Ang buhay natin ay ganon. Hindi ba? Dumaraan tayo sa harvest time, dumaraan tayo sa tagtuyot ng ating buhay. Pero sabi ni Jeremiah, at hindi tayo ligtas. Di ba napakahirap na kalagayan yun? Kaya sinusukat ni Jeremiah, the same book. Buksan natin sa Jeremiah 17, verses 7 and 8. Dito lang tayo magpo-focus ng ating pag-aaral, mga kapatid. Uso ngayon ang tinatawag sa millennials na takeaways. Ano po? Kukuha lang tayo ng 3 puntos at ako po ay maupo sa pagtatapos na ng ating pag-aaral. Ang sabi nga rito ay, blessed is the speaker who speaks short, for he shall be invited again. Ano po? Celebration. Pumunta muna tayo sa reflection, mga kapatid, for a journey sa ating reflection. Ano ba yung mga memorable celebration ninyo sa inyong family? Naalala niyo? Hindi ba yung ipinanganak yung firstborn child? Hindi ba? Kami magkasawa, mga kapatid, 7 years. When I was a district pastor, ako po yung na-ordain na walang anak. Ano po? 150 ministers kami sa CLC. Nung ako po yung na-ordain, I'm just addressing myself. Baka meron po dito wala pong anak sa inyo. I'm just focusing to myself as a ordained pastor. Nung ako'y na-ordain, ay ako na lang yung walang anak. Ano po? Ay nung ako'y nag-child dedication, binabasa ko yung children are inheritance from the Lord. Pero nung umuwi ako sa bahay namin, at kapag 4 na taon na ako sa distrito, pag binati ako ng mga kapatid, Happy Sabbath, Pastor. Meron na ba? It's a crucible. It was the drought. Yun po yung naging tagtuyot ng aking buhay ko sa ministry, mga kapatid. Kaya minsan yung ating pastor, pupunta rito, yung ating district pastor, kumustahin nyo? Pastor, okay ka pa lang ba? Pastor, okay pa yung funds ninyo? Meron pa kayong bigas? Tanungin ninyo. Pastor, hindi pa kayo nag-away ni ma'am kagabi? Kasi parang malungkot ka eh.
Ang inaasahan natin pagdating ni Pastor, akala natin si Superman. Hindi ba? Hindi natin alam na David offended sometimes. Hindi ba? Naranasan naman natin mga kapatid yung ipinagdiwang natin, yung wedding in the family. Hindi ba? Kapag merong ikakasal, yung anak na lalaki, unang anak mo na babae. Di ba? Very exciting. Wow! Dati-rati, hindi pa nito. Ngayon, makakasawa na. Di ba? It's worth celebrating. Ayusin na naman yung magdiriwang ng 50 years. Di ba? Wow! Congratulations! Ang haba ng pagtitiis mo, brother. Di ba? So yun po yung ating journey. Ano pa? Napakarami na isa-celebrate natin. Pwede bang sabihin natin sa ating katabi? Tell to your seatmate, let us celebrate today the salvation of the Lord. Sabihin po natin, let us celebrate the salvation of the Lord. Kapag ba kayo ay nagse-celebrate, mga kapatid, kayo may malungkot. Kapag malungkot kayo, ang tawag sa inyo ay sad Baptist. Di ba? Kailangan every Sabbath, ang tawag sa inyo ay glad Baptist. Di ba? Masaya. Parang may spring. Active. Ang AUP magdiriwang ng 109 founding anniversary. Isang linggo. 1 week. Ay siyempre yung salvation natin, we will celebrate it throughout eternity. Amen? Kaya tuwing Sabado, maranasan na natin ito mga kapatid. We need to experience the salvation of the Lord. Kasi yun yung ating the way of reckoning time. Meron po tinatawag na Chronos at saka yung Kainos. Yung American time, ang ginagamit po nila ay Chronos, chronology. Exact time, exact minutes, and exact days. Yun po yung time reckoning. Kaya ang American, kapag pupunta sa appointment, ay 30 minutes advance. Ang katuwiran niya, if I would be late, it is better for me than to attend. Nakuha po nyo? Ang Pilipino naman, it is better to be late than to be absent. Nakuha nyo? Kaya kami sa CLC, workers meeting. Darating na biro sa CLC, alas 11, magkakain na. Bakit? Ang katuwiran kasi natin, it's better to be late than to be absent. Ano po? Yun po yun. Kaya yung mga taga-Eastern, they look for time ng Kainos, yung event. Ang ibig sabihin nito, yung mga taga-Eastern, na tatandaan nila yung event. Ito yung panahon na iniwan ako ng tatay ko. Ito yung panahon na dumating ang tatay ko, nagkasundo sila ng nanay ko. Kailan yun? Hindi ko alam. Pero natatandaan niya yung event. Hindi ba? Ang sabi ni Jeremiah, ang pag-aani ay nakalipas at ang tag-init ay dumating, subalit hindi